Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8. Acts chapter 8, verse 4. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowds in one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. 4 unclean spirits crying out with a loud voice, "Come out of many," who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. Verse 9. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him, from the last to the greatest, saying, "This man is the power of God that is called great." And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip, as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed. And after being baptized, he continued with Philip and seeing signs and great miracles performed. He was amazed. Manalangin po tayo. Dakila ka, o aming Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, inaalaw ang pagsubok upang sa gayon ang iyong mga kaanakan ay lumago o katulad ni Philip, ang inyong mabuting balita ay naipangaral sa ibang lugar. Hiling namin, o aming Diyos, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga katotohanan. Gabayan kami na ang mga salita ninyo ay tunay nga naming maunawaan sa aming mga puso at kaisipan. At dalangin po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang pag-iibanghelyo ay minsan nanineglect ng mga mananampalataya. It's either sa kanilang mga kani-kanyang mga ginagawa sa buhay, and we're busy providing for their family, for themselves, at kung alin pang mga bagay na mayroon tayo. Then yung calling natin minsan, di natin nagagawa, di natin na-accomplish because of that. Ang mga mananampalataya at mga preachers nowadays were focused, especially sa mga democratic countries, na sila ay magkaroon ng higit na kayamanan at itong kanilang hinahanap, ang pagkakaroon ng kayamanan at maraming kayamanan at maraming kayamanan at maraming kayamanan. Tapos sasabihin nila sa dulo, hindi ito ang aking kaharian. Mga kapatid, tumungo po tayo sa ating pong pag-aaral ng aklat po ng Gawa, The Ministry of Philip. Ito po yung ating pag-uusapan, ang ministeryo ni Philip. Mula verse 4, aabot po yan hanggang verse 40. Yung unang bahagi po niya, his ministry in Samaria. That is in verse 4 hanggang verse 25. Sa verse 26 hanggang verse 40, his ministry to an Ethiopian eunuch. His ministry in Samaria, yun po yung kanyang unang bahagi. Yung ikalawang bahagi niya, his ministry to an Ethiopian eunuch. Mahirap po siyang gawan at hanapan ng setup, paano nangyayari ang lahat. Merong setup ito na ministry ni Philip, pero meron pong nakapasok na ministry po ng mga apostoles.
Kaya lang habang tinitingnan natin yung progression po ng mga linya, ministry talaga ito ng Diyos sa pamamagitan po ni Philip. Paano yung mga apostles? Doon po kayo mama-amaze. Merong kwento ni Stephen, merong kwento ni Philip. Ang kwento lang na mababasa nating karaniwan sa mga apostles is Peter and Paul. Kukuntining malalaman natin at mababasa patungkol sa ministeryo ng iba. Pinaniniwalaan na si John the Beloved ang isa sa mga pastor ng Ephesian Church. And that is extra sa mga istorya. But yung mga nalathala, mga kapatid, namili lang ang banal na Espiritu na kanyang bibigyan ng pansin. At hindi po niya nilathala ang lahat. Hindi ibig sabihin hindi sila nalathala. Sasabihin nila, kasi hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos, kaya hindi sila nilathala ng Diyos. That's unfair. At unfair po yun sa banal na Espiritu. Narinig ko ang isang Reformed Baptist, sabi niya, alam mo, hindi tama ang ginawa ni Bernabe kung bakit hindi siya nakalagay na sumunod sa Acts 16. Kung bakit si Paul ang nilagay, kasi he choose what is right at tama. Mga kapatid, that's not fair. Hindi porke hindi nalathala, hindi porke naging sikat sa mundong ibabaw, hindi porke nailagay ang pangalan nila sa mga sikat na mga grupo at nalathala sa maraming librong pangalan. Ibig sabihin, dahil hindi sila nakalagay, hindi natin sila kilala, hindi ito gumagawa ng tama sa ministry ng Diyos. Always remember si John Mark na pinagtatalunan sa Acts 15. Ang isa sa nirequest ni Paul na bumisita sa kanya sa bilangguan na kung saan alam niya hindi na siya makakalaya. Sa dami niyang i-request, it's only John Mark. At si John Mark, ang ginamit ng Diyos to write Mark. Siya rin ang ginamit ng Diyos para kumopya ng ibang mga linya, si Lucas at si Mateo. Tapos sasabihin natin, Pastor, pag hindi nalathala, kasi mali ang kanilang ginawa, that's not fair in Christianity. Hindi natin naiintindihan ang ministry ng Diyos when we do those comment, kamukha ng isang Reformed Baptist na nagsabi na hindi daw tama ang ginawa ni Bernabe, ni Barnabas, kinuha si Mark para sumama sa ministry, kaya hindi siya nalathala. That is misunderstanding sa book of Acts. Tandaan niyo po, ang apostoles ng Hentil ay si Paul. It is rightful na ikuwento yung kanyang buhay at pagpapalaganap ng mabuting balita because he is the apostle for the Gentiles. Intindihan po natin, hindi porke Pastor Tita ay sikat. Kaya nasa province tayo, yung pagpipreach na salita ng Diyos ay nandalang sa mga syudad. That's not fair. Hindi porke nasa syudad, magaling silang mangaral o silang gumagawa ng tama. Mas marami paggagawa ng ministeryo yung mga nandun ng mga mananampalataya sa mga probinsya. Kaya tungin po natin mga kapatid. Balikan ko lang po ng konti yung kwento. Okay? Ang mga mananampalataya ay nagkaroon sila ng problema sa issue ng distribution of food. Malaking issue? Yeah, sometimes we could assume they complain. Ba't sila nagre-reklamo? Hindi yan attitude ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, don't complain. Mga kapatid, kung hindi tama yung distribution of food, at nagsabi sila ng kanilang mga issue, posibleng ina-complain, ang mga apostles, wala naman silang sinabi na masasama ang inyong mga puso at masasama ang inyong ugali. You complain, you don't have the right attitude. That's why you do this. Wala silang sinabing ganun eh. Alam niyo yun? Sabihin, nagko-complain sila kasi hindi equal yung distribution. Ano ang ginawa ng apostles? Did they rebuke them? No. Ang sinabi lang ng mga apostoles, mga kapatid, mahihirapan kami sa paggawa nito. Pumili kayo ng mga ibang mga mananampalataya o ng mga qualified who will do this. At kami ay magko-concentrate sa prayer and to the preaching of the word. Naiintindihan po natin,
we tend to look on the people, on their matter of the heart. Nagko-complain sila baka talagang hindi tama yung distribution of food. Even believers complain. Yung mga, kahit sa panahon po natin, with all the access that we have, we sometimes complain. Dami kong ginagawa, yung kapatid na to tamad sa ministry. We tend to complain. Hindi patas. Kahit na mga katuwaan lang na mga laro, we complain. Natatalo kami kasi hindi patas. Katuwaan lang naman Diba? Pero anong gagawin ng organizer? Okay, we'll do a balance thing. Iba-balance natin para mag-enjoy tayo lahat. That's simple. Kaya yung distribution of food was solved. And then, merong pangalan na dalawa. Okay? They mentioned, nagsabi si Lucas ng 7 pangalan aside from the apostles. Dalawa ang ma-highlight at hinighlight ni Dr. Lucas sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanyang buhay. One is Stephen. Si Stephen, ginawa niya ang kanyang ministry at pagkatapos niyang gawin ng kanyang ministry, went to evangelism. Nangangaral pa rin siya ng salita ng Diyos. And then susunod, sa kanyang pangangaral, siya ay pinatay, hindi siya napatay. Ulitin ko, siya po ay pinatay, hindi siya napatay. It is murder. At ang pasimuno ng murder ay si Saul na magiging Paul na apostle for the Gentiles. Gayunpaman, mga kapatid, kahit na sa ganitong pagkakataon pagpatay nila sa isang Stephen, hindi to karaniwan inililibing ng mga Hudyo dahil magagalit ang Sanhedrin. Kahit na ganon, merong mga Hudyo na merong malaking paniwala sa Judaism, still lament for Stephen, malamang-lamang mga kaibigan niya yan. Pero, pag inanalyze natin, hindi yan mga Kristiyano. It was believed that Jewish believers ang mga to at hindi Christian believers. O hindi Hudyo na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And then in verse 4, ito na po yung senaryo. Sa verse 3, kumalat ang mga mananampalataya dahil sa gawa ni Saul. Nilusob ang mga simbahan, nilusob ang mga house churches, inisa-isa ang mga house churches, at kung meron siyang matagpuan, kinukulong sila. Pag kayo magtaka, kung meron kayong mapapanood o mababasa, na merong mga hukay sa ilalim ng kalsada ng Israel, na kung saan ginagamit yon na mag-gather ang mga mananampalataya. They still do not neglect their gatherings. Kaya malungkot sa mga mananampalataya in our days. Anong hindrance why you cannot attend the worship? It is providential. O tinatamad ka lang. Ito, persecuted sila and still gather. Kahit po yung mga mananampalataya sa Vietnam, persecuted sila and still gather. Mga mananampalataya sa Malaysia, they are persecuted and still gather. Mananampalataya sa Pilipinas, masama lang konti yung pakiramdam, absent sa church. Ano ang dahilan? Masama yung pakiramdam ko Tapos nasa mall na afterwards. Kanina, masama. Nang nag-mall, wala na kasi na-exercise. Where's Christianity? Ang mga mananampalataya noon sa Romania ay worse. Kapag nahuli ka at ikaw ay Kristiyano, iba-iba ang pamamaraan nila. It's either bubugbugin yung anak mo sa harap mo, talikdan mo lang ang Kristyanismo. Patatawin ka sa isang bench. Alam niyo yung mga upuan na luma, yung kahoy lang, tapos maglalagay silang pako sa gilid and let you stand for a long period of time. Kahit na gano'n ang kanilang senaryo, they still gather.
Sa China, there are two ways for a believers to live. It's either you publicly announce na ikaw ay mananampalataya at ang church nyo registered sa China, o kayo ay mananampalataya on the underground. Pastor, anong difference? Yung isa ay binabasa muna yung preaching ng pastor bago siya mangaral. That was regulated by the Chinese government. Yung iba, ayaw nilang magpa-regulate ang kanilang preaching. That's why they do the catacomb. Sa ilalim sila ng mga bahay nagtitipon. Or nagagather sila ng malayo sa mga merong nakakakita mga pulis. Pero kapag merong nagsumbong sa inyo, then you'll be captured and be in prison. But they still gather. Yung mga Bibles sa Pilipinas, hindi binabasa ng born again. Alam niyo ba sa China, nung merong silang binigyan ng mga Bibles na Kristiyano, umiyak sila dahil tuwang-tuwa sila, meron silang Bible na babasahin. Sa atin, kailan niyo huling binuksan yung Biblia? Malibang kanina, sa scripture reading at sa meditation. Mga kapatid, ito nangyari sa kanila in verse 4. Now those who were scattered went about preaching the word. Pinersecute ang mga churches, yung gathering ng mga mananampalataya from house to house, yung nagtitipon sa mga house churches, pinersecute sila mga kapatid. Ba't yung mananampalataya kumalat? Siyempre pinapersecute eh. Pastor, hindi sila lumaban. Yan ang naging problema ni Martin Luther. Kung panonoorin niyo po yung Luther, nasa YouTube naman, libre yata ang panoorin. Pag pinanood niyo yung kwento ni Luther, nung si Luther ay, by the way, Luther hindi po umalis sa Catholicism, para alam niya lang. Kapag pinanood niyo po yung buhay na hindi siya umalis sa Catholicism, pinilit niyang mangaral doon sa simbahan na nandun siya. Nung mawala siya, kasi pinatranslate yung Bible sa salita ng Aleman, sa German, tinranslate po niya para mabasa ng mga Germans. Habang nawawala siya, nagkaroon ng riot at nag-away-away at nanindigan yung mga naniniwala kay Luther at nakipaglaban sila sa mga relihiyon. Hindi yun ang gusto ni Luther. Ang gusto ni Luther ay ituro lang ang salita ng Diyos at don't fight back katulad po noon. Okay? Ang sistema ng Muslim noon para dumami ang mga Muslim, kapag hindi ka Muslim, papapatay ka ni Muhammad. Mamimili ka, ikaw ay papatayin o ikaw ay magbabayad ng tax sa Muslim, o ikaw ay magmumuslim para hindi ka mapatay. Kaya yung mga Hudyo noon, maraming naging Muslim para hindi sila mamatay. Mga mananampalataya, mga kapatid, don't compromise on that. Pero hindi sila nakikiaway. Hindi sila nakikiaway. Hindi yun ang gusto nila, mga kapatid. Umalis sila, persecuted, at ano kanilang ginawa? They did their ministry by preaching the word. Ibinahagi nila ang mabuting balita ng Diyos. Mga kapatid, ito yung mga concern natin eh. When we move out, do we share the word? Ang masarap sa Pilipinas, hindi naman tayo masyado nape-persecute. Pastor, sa Mindanao, Kristiyano ba nape-persecute? No. Alam niyo ba, kapag meron ako naging teacher sa Phoebus College of Bible, isang babae, no? Sa Christian education. Siya yung secretary ng college, masteral level. Kapag binabalita nila na magulo ang Mindanao, alam niyo ba nagalit yun? Sabi ko, Mama, anong kinagagalit mo? Di ba talaga magulo naman talaga sa inyo? Sabi niya, hindi magulo sa amin. Mga reporters lang nagsasabing magulo ang Mindanao. Hindi kami magulo. Pinapatay ng Muslim. Paano hindi papatay nyo? Nakikiaway sa kanila.
Tumanda ako sa Mindanao, sabi niya, hindi magulo ang lugar namin. Magulo lang yun kasi mga reports magulo. Alam niyo ba, ayon sa mga tiga-Tarlac, ang Pangasinan ay magulong probinsya. Alam niyo ba yon? Hindi. At least alam niyo na ngayon. Alam niyo bakit? Kasi mga reporter, taga Pangasinan, report ng report. Nagsuntukan yung sa tricycle tsaka enforcer. Hindi naman binabalita yung gano'n sa Tarlac eh. Kaya tingin ng mga taga-Tarlac, alam mo yung lugar nyo ang gulo-gulo. Nag-away sa Muhon, nilipat yung Muhon. Nag-away yung magkapitbahay, pinatay. Ganon din naman sa kanila eh. Kaya lang, depende sa reporter kung taga saan. Eh, mga reporter dito, taga Dagupan, at ang nire-report Dagupan tsaka Mangaldan. Napansin nyo ba? Kasi taga doon sila eh. Eh, isa lang stasyon na papanood natin na merong ganong report. Kaya magulo talaga yung Pangasinan. Pag sinabi mo sa mga taga-Pangasinense, sa Pangasinan yun, sa mga Pangasinense, hindi sila papayag. Tama? Siyempre, kasi tiga dito sila. At alam mo, bakit magulo? Tahimik ng lugar namin. Sabi ko. Tahimik ba? Oo, alas 7, tahimik na sa amin. Wala nang tumadaan eh. Wala na nagtitinda. Sa inyo, gabing-gabi, may nagtitinda pa. Sa amin, wala. Anong magulo? Eh, binabalita. Eh, kasi sa kanila hindi binabalita. Kaya mga kapatid, ang mga mananampalataya, don't struggle with that. Hindi sila nakikipagbaka at nakikipag-away by force. But what they do is they preach the word. If you are persecuted, preach the word. Kung saan ka mapupunta, kung mapupunta ka sa ibang lugar, you preach the word. Ito po yung mga mananampalataya. Pero, may hinighlight lang ang Diyos. It doesn't mean yung mga mananampalataya na umalis ng Jerusalem, hindi nila ginawa yung kanilang ministry when they went out. Akala lang iba, pastor, hindi na natahala, walang ginagawa. Yan ang mahirap eh. Nauso tayo kasi nga yung mga churches ay nauso yung pamamahala ng simbahan ala executive. Anong ibig sabihin? Lahat na lang i-report. Merong mga sinesend sa ministry, tapos meron silang listahan. Alam niyo ba yun? Meron silang time. Anong oras ka gumising? Anong ginawa mo pagkagising? Isusulat mo lahat yun. Pati umutot, ilagay mo na din. Umutot ako at ang ganitong oras. Alam niyo, ang hirap-hirap gumawa ng report. Tapos, ang dami-dami mong ministry na gagawin. Tapos, hindi niya ginagawa yung report eh. Ang dami niyang pinapagawa eh. Report pa lang niya eh. Para yung mga guro, bakit di sila makapagturo ng maayos? Isipin niyo naman, pati coupon ban na gagamitin, binibilang, ilan ang coupon ban na ginamit mo sa isang taon? Bibilangin ko ba yung coupon ban? Tapos magsusulat sinusulat ng mga mestra, araw-araw nagsusulat. Mabuti pa yung nandun sa opisina, ang pasok niya 8 hours. Yung teacher, pag uwi, nagsusulat. Tapos gusto mo magturo siya ng maayos. Introduction. Ano ang layunin? Tama ba ako? Dami sinusulat. Ganon din sa ministry. Ginawang ganon yung mga ministers. They went out. Anong ginawa mo? Alas 8, ano nang ginawa mo? Alas 9, anong ginawa? Alas 10, anong ginawa? Tapos kumain. Tapos, alauna, anong ginawa? Baka gusto niyo naman papag-siesta yun. Magba-Bible study pa sa gabi. Bakit gabi, pastor? Madalang pong Bible study sa araw. Alam niyo bakit? Nagtatrabaho pa yung mga tao. Hintay mo nang gumabi yun. Lumabas sa trabaho at magba-Bible study. O tapos ang service niya, Cadillac. Ni motor, hindi siya mabigyan. Eh, ganyan kami noon. Kayo noon, maraming puno. Tsaka walang masakyan. Eh, ngayon, yung mga motor, naglipana na sa Pilipinas, yung pastor na lang, wala. Ba't di ka nakakarating? Subukan nyo maglakad sa Bible, sa mga Bible study na malalayo. Tapos sasabihin nyo, madali. Sabi nung kaibigan ko, pastor noon, pastor, magba-Bible study ako sa mga tarem. Sabi ko, saan ka nakatira? Purbis. Doon ako nakatira. Magba-Bible study ako, lalakarin ko yun kasi walang sasakyan.
Tapos, uwi ako ulit ang gabi. O, kumusta naman yun? Kasi tapos sabihin, di nila ginagawa yung mga trabaho nila, pastor. Yung mga nasa YouTube, ginagawa lahat. Gusto natin naka-online and watching everything and they recorded. Paano hindi nagre-record? Akala nyo wala silang ginagawa. Mga kapatid, but the best thing to do when persecution comes at napunta kayo sa isang lugar, share the gospel. Ang malungkot, churches are fighting against one another. Alam niyo yun? Yung sad reality. Kaya mas masarap kaibigan yung mga misyonero, hindi nakikiaway yun eh. Mas masarap kaibigan yun, yung mga missionary. Ang mahirap, yung mga nasa mga churches, they fight against one another, tabihan ng lugar. Ang dami pa nating i-reach out na hindi mananampalataya. Why fight? But in-specify ng Diyos ang kwento ni Philip. Ito po yung ministry niya sa Samaria. Mga kapatid, hindi ko matitikap lahat yung kwento patungkol kay Philip. Sa isang bahagi lang nito, yung ministry sa Samaria. Titikapin ko po yung iba next meeting. Kaya hahatiin ko lang siya. It's simply yung umpisa niya sa Samaria and then yung pagpasok po ng apostles will be next week. Verse 5. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. Mga kapatid, special mention, pero sa pagsulat po ni Luke, hindi niya nilagyan na mukhang special ang pagkakalagay. Pansinin niyo mabuti. Tingnan niyo lang po yung verse 4. Now those who were scattered went about preaching the word. Wala siyang special na pagkakalagay pa sa pagkasunod, Sana nilagay, but. Ayos, di ba? Sana ganun. Hindi siya ganun eh. Philip went down. It's just simple yung pagkakalagay. Hindi siya linigay lang masyadong emphasis. Ang gusto lang naman, meron lang ipakita ang Diyos na example kamukha po nito. Kaya hindi na po ito masyadong binigyan ng masyadong pag-lift kay Philip dahil ito lang po yung ministry na ilalathala ng Diyos para sa kanya. Went down to the city of Samaria. Hindi po si Philip ang unang nangaral dyan about Christ. Jesus Christ Himself preached the word in Samaria. Naalala yun dyan? Ayaw siyang padaanin ng Samaria, dapat iikot siya, dadaan ng Jericho, tapos dadaan siya ng Decapolis. Pagkatapos niya sa Decapolis, papasok siya ulit sa Galilee. Yun po yung ruta ng mga Hudyo. Hindi po yung typical na route ng mga, typical na daanan ng mga Hudyo is Galilee, tapos dadaan sa tabing ilog, tapos papasok sila ng Jericho. Yun ang dinaanan po ni Jesus Christ going to Jerusalem. Hindi po to galing ng Galilee, dire-diretso siyang aakyat ng Jerusalem. Hindi na ginawa yon. Pero, merong ministry ang ating Panginoong Jesucristo na pumasok siya sa Jerusalem, sa Samaria. Kaya yung pamusong linya ng ating Panginoong Jesucristo, I must go through Samaria. At makakausap niya ang Samaritan woman na mananampalataya sa kanya kasama ang buong syudad kung nasaan yung babae. Ang lugar ng Samaria ay pinagtatalunan whether ang kanilang genealogy ay purong Hudyo o hindi nila matrace ang kanilang mga pinagmulang linya kung bakit ang mga Hudyo ayaw silang isama sa pagbibuild ng kanilang temple sa panahon po ni Ezra Nehemiah. Dahil dito, ang mga Samaritano ay hindi na sila nag-attempt to be part of the Jew, pero yung paniniwala patungkol sa Christ, alam po yan ng mga Samaritano. Hindi to exclusively alam lang ng mga Hudyo. Yung Samaritano, mga Samaritano, mga kapatid, alam nila ang coming of Christ. Though hindi sila kasama sa building, malamang-lamang merong mga proselytes sa mga to. Okay? Kaya yung Samaria, kung mapansin po ninyo, is Judea, tapos lugar ng Samaria, tapos Galilee.
Yun ang mahirap, dahil sa kasamaan nyo ng ugali o yung sa building of the temple 800 years ago o 400 years ago, nung binibuild yung temple, hindi kayo nag-agree. 400 years na yung nakakalipas, hindi pa rin kayo agree. Hindi pa rin dumadaan yung mga Hudyo through Samaria. They must go through outside route para sila makarating sa Galilee. Yung Galilea ng mga Hudyo ay dadaan sa lapas ng Samaria para makarating sila ng Jerusalem. Nangyari yon sa panahon ni Isra at nawala ulit yung temple nila 400 years na ago na ang nakakalipas dahil sa kanilang pagkakatalo sa Grego at Romano. 400 years na yung nakakalipas, di pa rin sila nag-uusap. Okay? Ganun po yung issue nito. Kaya yung pumunta siya sa Samaria, dito ito simpleng usapan. Basta pumunta sa Samaria. Ito yung pinakapangit na ginagawa. Mas mangangaral ang isang Hudyo sa Ehipto kesa sa Samaria. Okay. Kapangit, hindi to priority para sa kanila. Mangangaral na ako sa isang Afrikano, wag lang ako mangaral sa Samaria. Kapit-bahay lang po ito. Kapit-bayan, kapit-probinsya. But Philip, ito yung pinili po niyang lugar. He went to the city of Samaria at ang kanyang pinangaral, yayaman ka at ang Diyos may plano sa iyo. Na. Anong message ni Philip? The Christ. Kapag hindi na po ito yung mga topic sa mga simbahan, you leave the church. At tigilan nyo ng nanonood. Ano yung usong topic? Yayaman ka. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, you will be blessed. You will be blessed. Mga kapatid, kapag hindi na Kristo ang pinag-uusapan, it's not a church. Ano nangyari sa kanyang pangangaral? And the crowds, with one accord, paid attention to what was being said by Philip. Namangha sila sa kanilang narinig. Dinagdag mo na, when they heard him and saw the signs that he did. Ito na naman yung hindi apostle na gumawa po ng mga milagro. Si Stephen, and then si Philip. Nangaral sila and also did signs and wonders. Ano yung mga signs and wonders na ginawa? For unclean spirits crying out with loud voice came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. Mga kapatid, ito po yung mga miracles na meron. Casting out of demons, healing the paralyzed and lame. Ito lang po yung kanyang ginawa. Hindi po lahat ng sickness meron. Minsan namamangha yung mga tao, Pastor, lumakad sila, pinalakad. And then i-expose sila. Minsan manood kayo how they expose yung mga miracle worker, naglalakad, etc., etc. Panoorin nyo rin how they did the exposition patungkol sa kanila. Si Benny-Hinn, hindi siya pinaniniwala ng anak niya na si Costi-Hinn. At si Costi-Hinn ay isang tao na naniniwala sa expository preaching. At alam din ni Benny-Hinn ang kanyang ginagawa, hindi lubos na tama. At marami silang naimbentong kung ano-ano. Tapos sasabihin nila, ang pag-witness ako, sabi nung kakilala ko, kasi pinag-preach kami sa magkasunod. Ako yung nauna, then nag-preach yung isang miracle worker. Sabi na, Pastor Bobot, yung pagpapagaling ng Diyos,
immediate. O sige, hintayin natin yung pastor mo. Okay, pinasok nila yung bagong stroke na tao na kamag-anakan din namin. O sige, hintayin ko siya kung mapapagaling niya. Ha? Kaya sabi ng pastor, ang pagpapagaling ng Diyos ay immediate. O sige, hintayin na natin. Noong 30 minutes na kami, 30 minutes na siyang nananalangin para gumaling. Tatanungin ulit yung kamag-anak namin, kumusta ka na? Hindi pa rin nagbago ang aking pakiramdam. Nung mag-iisang oras na siya hindi niya napapagaling, sabi niya, ang pagpapagaling ng Diyos ay dahan-dahan. At kailangan daw siyang uminom ng gamot na bigay ng doktor. Bandang huli sa doktor din. 2 beses po ito. Kahit po doon sa lugar namin ginawa yon. Ang pinapagaling nila ay Muslim. Na-stroke. Kumusta na po yung pakiramdam niya? Honest yung tao. Kumusta na po? Ganun pa din. Pinanalangin ulit. Sumagot siya ulit. Ganun pa din. Tinanong siya ulit. Sumagot siya ulit. Ganun pa din. Hanggang pinauwi na yung tao. Mga kapatid, people claim, kasi meron silang sinasabi, when you claim it, God will give it. You declare victory. Ayan na po yung pinakamahirap, Kasi daw may kapangyarihan yung salita. Akala nila salita nila yung may kapangyarihan. It is the word of God that has power, not our words. When you declare, that's not power. There is no power in your declaration. We declare victory. Sabi mo yun. Hindi ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos that you will declare victory? No. Kung hindi sinabi ng Diyos, don't do it. Yung pamosong gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Ilan na po yung namatay doon? Yung kakilala niyong namatay dahil doon, alam niyo pa ba? Meron ba kayong alam? Meron ako, 2 namatay dahil sinabi, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Patay na. Yung isa, kung sinunod niya si doktor, baka buhay pa, but we believe on the providence of God. Siguro hindi ganun yung kanyang kamatayan. Taga mga Tarem, sinabi, gagaling ka sa pangalan ni Jesus, patay. Isa nakala natin, Pastor, may gumagaling, meron din pong namamatay. Mas marami po yung namatay kaysa gumaling. Yung isa nilay hands, tapos nahilo, namatay, nag-collapse. Sabi nila, he was slain by the Spirit. Ay, na-slain talaga siya. Hindi dinala sa ospital, na-slain. Hanggang nilibing na, na-slain talaga. Kami sa nakala nyo, simple, you participate, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag kailangan ng doktor, dalhin niyo po sa doktor. Dahil si Pablo na apostoles, sinabi kay Timothy, yung sakit mo sa sikmura, uminom ka ng konting alak, nakakatulong. Si Paul mismo yon. Hindi na sinabi sa ngalan ni Jesus, gagaling ka. Uminom ka ng konting alak, makakatulong sa iyo. Which means there's certain thing na about medicine na involved doon. Hindi na sinabing, pumunta ka dito, lilihans kita, gagaling ka in Jesus' name. Maghanap po kayo sa mga pastors na gumawa. Hindi nila ginawa yun. Kaya lang, nakaka-encourage lang kasi. In Jesus' name, gagaling ka. But si Philip, ano ba sinasabi niya dito? Sabi niya, merong signs and wonders, nagpagaling siya ng may sakit. Paralyzed, lame, and demon-possessed. Mga kapatid, yung demon-possessed, depende kung saan nag-aaral yan, nagka-cast out ng demons. Sabi nung isang kilala ko na nagka-cast out ng demons, ang pagka-cast out ng demons, hindi rin namin alam kung gaano katotoo yung sinasabi niya. Niloloko ka ng demonyo, sabi niya, na yung
manghihilot, tapos yung pinapalayas yung evil spirits, parehong may sanib yun, sabi niya. Tapos nagdadrama sila. Kunwari nahihirapan. Kailan naman masasaktan ng evil spirit sa buntot ng pagi? Alam niyo ba yun? Yung ginagamit na buntot ng pagi? Okay? Yung manta ray, tsaka stingray, yung buntot nun, hindi ko alam paano sila maghahanap nun. Pag hinambalo siya, masakit talaga yun eh. Yung buntot na gano'n ang pumatay kay Crocodile Man. Alam niyo ba yun? Na umatras yun, na naka-straight, tumusok sa puso niya. Hindi siya namatay sa crocodile, namatay siya sa stingray. Umatras, ihahambalo sa'yo, di ba masakit? Yung stick ng kawayan, alam mo, masakit na yung pa kaya. Kaya sabi niya, nag-aawa yung akala mo, nagdadrama, natatalo yung evil spirits, nagdadrama yun, utu-utu yung magpapagaling, sabi. Tsaka yung maglalagay ng baso. Palalaman ko kung lumabas ka na dyan, patumbahin mo yung baso. O siyempre patutumbahin niya yun eh, utu-utu ka eh. Patumbahin mo eh, patutumbahin talaga yun. Hindi sabihin, hindi mo napalayas mo siya. Sabi na karaniwan ng evil spirits ay 5 nasa tao. May sa kamay, may sa paa, mayroon sa tiyan, at mayroon sa bunganga. Hindi namin alam, hindi naman namin ma-prove lahat yun. Siya nagsasabi. Ginagawa daw niya. Pero nasabi niya, how they woo. Maraming gumagaya doon na patamaan mo yung baso para malaman kung lumabas ka na. Tatamaan talaga yon. Bahang kapatid, mapapalayas lang ang mga evil spirits through the power of God. But merong special mention sa ministry in Samaria. Okay, 2 po yung special mention. Yung isa will be next meeting. Yung munang isa ngayon. Sabi na sa verse 9, "But there was a man named Simon who had previously practiced magic art in the city and amazed the people of Samaria." Siyempre, magic. It's either deception or true work of the evil spirits. Pero kung ito, meron talaga siyang kapangyarihan through the evil spirits, baka hindi magiging ganito yung kanyang kwento. Sa pagkamangha ng mga tao sa kanya, mga kapatid, ang tawag sa kanya ay great. Tuloy natin ang verse 10. "They all paid attention to him from the least to the greatest, saying, 'This man is the power of God that is called great.'" Galing yung tawag sa kanya. "And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip, as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women." Ulit, anong pinangaral sa Samaria? The good news, the kingdom of God, and the name of Jesus Christ. Pastor, yung good news, yung yayaman ka, pastor. Mga kapatid, ang good news is the gospel. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, ang good news. Bakit sinasabi natin lagi yung bad news before the good news? Kasi hindi naman siya good kung di mo alam ang bad. Sa panahon natin, anong good news? Pastor, mamimigay ng pera si congressman. Pera niyo po yun. Yung ibibigay ni congressman, di niya pera natin. That's not good news. Pera natin yun eh. Pag galing sa politiko, tandaan niyo po, walang politikong namimigay ng sweldo maliban sa isang presidente ng isang bansa na mamamatay daw na mahirap yon dahil lahat ng sweldo niya binibigay niya sa mahirap. Not in the Philippines. Pag politiko, yayaman. Sa laki ng kita ng lawyer, bakit pa siya papasok sa politics? Baka kala niyo, konti. Isa nagpanotaryo ako, number ako 75. Kung magbabayad kami lahat ng
100 pesos sa notaryo. Kunwari lang yung pinakamura. Meron siyang 7,500 per day. Kumusta po yung sweldo niyo mga guro? May 1,000 per day na ba kayo? Mag-attorney kayo, pwedeng 75 per day. O, kwentahin po ninyo, i-multiply niyo siya ng 25. O 20, yun po yung kinikita. Ito yung nagiging problema natin. Ang gospel presentation sa mundo naging malabnaw, lalo na sa mga democratic country. We don't tell them the bad news. Ano ang bad news? Papunta kang impyerno dahil sa iyong kasalanan. Galit ang Diyos sa iyo at namumuhi ang Diyos sa iyo. That's bad news. Paano ako may pagbabati sa Diyos? Doon po papasok ang good news. Hindi yung pag nanampalataya ka, hindi ka na magkakasakit. Sana wala ng Pentecostal na namatay. Sana hindi sila tumatanda. Alam niyo yung nagpapataas ng kwarta moneda at saka yung panyong puti. Hindi na makalakad maayos. Hindi na rin makapagsalita ng maayos. Ba't di siya gumaling? Sana ipinunas yung panyong puti muna para yung bibig niya makapagsalita pa siya ng maayos. At least. Hindi na siya makasalita ng maayos. Tapos di niya alam ang good news. Tayo mga kapatid, let's share the good news. Even to the close to their religion, di natin alam, perhaps, God will work mightily. Kaya special mention po yung isang tao rito. Kaya sabi niya doon sa verse 13. Even Simon himself believed. And after being baptized, he continued with Philip and seeing signs and great miracles performed. He was amazed. Dalawang na-amaze ano? The people were amazed. And Simon, the magician, was amazed. Kung nasa Pilipinas lang yan, lagi nagte-testimony sa mga churches yan. Laging invited. Yung pari lang na magiging born again o aalis lang sa pagkapari, magsasawa yun na magte-testify sa mga churches. Laging invite ng invite. May nakasama kaming ganon. O saan po kayo pupunta na? Galing ako doon sa isang simbahan, inimbitahan ako. Anong ginawa niyo po? Pinag-testimony ako. Okay, nandun sa church namin, sa DGBC, nag-attend. And then after a while, mawawala siya. Tatanong namin, saan po kayo pumunta? Wala kayo ng Sunday. In-invite ako, pinag-testimony ako. Suki sa mga churches, pinag-testimony ng testimony. Kaya kung si Simon the Magician ay sa panahon natin na buhay, palagay ko lagi po itong magte-testify sa mga church. Alam niyo bakit? Siyempre, paano siya naniwala kay Jesus Christ? Kung kayo nandito sa time na to at ikaw ay isang Samaritano, malapit ka at nakikita mo si Simon the Magician, anong reaction mo nung kasama mo siyang mabaptize? Di ba masaya? Abangan na lang po natin sa susunod. Kung si Simon the Magician ay naging mananampalatayang totoo at hindi. Tingnan niyo po he believed, he was baptized, and he ministers. Okay? Kasama siya ang naglingkod, sunod-sunod siya kay Philip, saan man siya pumunta sa lugar ng Samaria. Sa Sunday pa malalaman natin kung si Simon the Magician ay tunay ngang naging mananampalataya. For now, ito po yung punto. Kumusta ang pag-share natin ng gospel? Minsan takot tayo, I sympathize with you. Hindi po ako komportable when I share the gospel. Never po akong matapang na mag-share ng gospel. I have my fear. Siguro yung sinful nature ko o yung kalikasan ko bilang isang nilalang sa mundong ibabaw
Ayoko kasi talaga nagsasalita sa maraming tao. Kaya pagka meron akong new audience, kinakabahan talaga ako. Pastor, dito sa church, di ka kinakabahan. Mga kapatid, 22 years na ako, di na ako kakabahan sa inyo, syempre. Okay? Hanggang dito pa lang yung building. Okay? Nagsasalita na ako sa pulpit na to. Hanggang dito pa lang yun. Okay? Wala pa yung balete dyan sa harap. Nung tinanim yung balete, ganito lang kaliit. Di ayaw namin putulin noon. Kasi maliit pa siya. Hinintay namin lumaki-laki. Mga kapatid, I struggle with that. Alam ko ganun din kayo. Maka meron kayong mga battle. Bakit pastor tumatapang ka pag nagsasalita? We have to pray for it. Tulungan tayo ng Diyos na bigyan tayo ng tapang. Bigyan tayo ng Diyos ng talino how to do it. Pero kung kayo ay laging may courage to do, the more you do the ministry. Kung kayo nag-i-struggle, kamukha ko, pastor, mahina yung loob ko. Ako din po mahina yung loob ko. I am just a boy behind the scene. Doon lang ako sa likod-likod. Ayoko sa harap. Pero mga kapatid, ito yung gusto ng Diyos. Ikalawa, yung tao pupunta sa impyerno, unless you say it, kapag di niya nalaman ng good news, kawawa siya, di ba? It is for obedience to the Lord at pasasalamat mo sa Diyos at compassion mo sa tao. Yun po yung palagi nating isipin para tayo maingganyo to share the gospel. Pastor, hindi sila nanampalataya. Parte lang yun. Palagay niyo ba sa mga binahagi na namin ng film showing, ilan yung mapupunta sa langit doon? Isa, mag-film showing kami sa campus, 200 ang pinaka-konti naming audience. Ilan pa lang yung namit ko na nagsabi, Kuya, ako yung nandun dati, nakaupo, nanood ako ng film showing. Ako yung nandun sa Bible study mo. Ilan pa lang po yung namit ko na ganun. Talagang ganon. Ang Diyos naman ang magbubukas ng puso at kaisipan ng tao for the gospel. Ang part po natin is we share the gospel. Sana maging kahalintulad natin itong mga mananampalataya sa Jerusalem. Nung sila ay na-persecute, kasama si Philip, nag-share sila ng gospel. Saan man sila natungo? Kung bakit umabot po yung gospel sa atin? Because someone has the courage to share the gospel. Sa panahon ng mga Amerikano. Bakit nagkaroon tayo ng translation ng Lucas na Pangasinense? Dahil mayroong isang pari na nagkaroon ng burden na gusto niya mabasa ng Pilipino yung gospel at hindi yung Bible hindi sa Latin but sa Pangasinense. Kaya yun po yung linagay nila sa mga kalesa kung bakit yun po yung unang translation sa buong Pilipinas o sa salita ng Pilipino, Pangasinense. Kumalat lang mabuti yan sa panahon po ng pagsakop ng Amerikano sa atin na hindi na bawal basahin ang Biblia. Katulad ng pinagbawal ng katolikong mga pari. Kaya mga kapatid, bakit ka nabuksan? Merong isang tao na lumapit sa iyo, kinapala ng mukha to share the gospel. Baka alam niyo yun. Nung marinig mo yung gospel, doon ka nabuksan, alalahanin yung mga taong yon. Hindi matapang yon. Naging matapang dahil nanalangin po yon. Humingi ng tulong at gabay sa ating Diyos and they share the gospel. Manalangin po tayo. Panginoon, wala rin kami tapang to share the gospel. Kamukha po ng ibang mananampalataya. Nagbabattle po kami sa aming mga sarili. Nakikipagbaka kami, posible kaming nahihiya. Posibleng wala kaming tapang para ibahagi po namin ang inyong mabuting balita. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng tapang. Bigyan niyo kami ng wisdom. How to start a conversation para ibahagi po ang inyong mabuting balita. Tulungan kami, o aming Diyos, at bigyan ng kakayanan ng mabuting balita po ninyo aming may pahayag. Pagbigatin po ang aming
passion sa inyo. Pabigatin din sa puso namin ang compassion sa tao para mahabag kami sa kanila at lalo po kaming maingganyo o magkaroon ng uh, push para ang mga salita po ninyo ay aming may pahayag o ang inyong mabuting balita. Sometimes we struggle na wala kaming alam, di namin kayang sabihin. But alam po namin sa pagdating sa ganon, kayo magbibigay ng talino sa amin. Kaya tulungan po ang bawat sa amin at gabayan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin.